Bawal sa iyakin. Yun, no? So yun guys, magandang umaga sa inyo. What's up sa inyo mga kablagag? So for today's video, mag-PPMS tayo ng ating motor. Easy Ride 150Q. Yan. So maglilinis tayo ng panggilid. Papalit tayo ng langis. Tapos, papalit na rin tayo ng bell. Nakita nyo kanina, ito. Yan, yung bawal sa iyakin na yan. Pero ito, made in the Philippines to guys. Ayun o, bawal sa iyakin. Tapos, naka-enforce siya o. So, makapal yung ng bell niya. Kasi may reinforce. Tapos, meron na rin siyang heatsink. Di ko alam kung heatsink ba to. Yan o. Subukan natin to guys. Tapos, papalit tayo ng bola. 13 grams. Clutch spring. Kasi ito yung langis na susubukan natin guys. Super oil ni speed tuner. Ito, speed tuner din to. Mickey Maso. So, yun. Subukan natin kung maganda ba siya dito sa motor natin. So, sa mga naka-easy ride, 150Q dyan, panoorin nyo itong video na to. Papakita ko sa inyo kung maganda nga ba itong speed tuner belt na to para sa motor natin. Tsaka itong lagi syempre. Tignan natin. Subukan natin. Bibigyan ko kayo ng feedback kung na-experience ko rito sa paggamit na to. Pero for today, yun muna. PMS muna tayo guys. Samahan nyo ako guys. Let's go! So yun guys, ito na siya. Nabaklas ko na. Ayan, tingnan nyo kung gaano karumi. Ayan, ang kakapal ng dumi. Ayan. Isang buwan ko palang din nalilinis yung ganyan nakakapal. Dumi. Tapos, ito kung papansin itong air filter na to, ayan, DIY na lang yan. DIY na lang siya. Pag gustong gumaya, ayan, gawin niya yan. Bili lang kayo nito. Nabili niyo ito sa Shopee, TMX. So, pag nabili niyo yan, gawin niyo yan. Tabasin niyo lang yung tapos dito sa likod, ginlow stick ko lang. Ayan o, libre lait, ang pangit ng pagkakagawa ko. Pero goods naman siya. Wala naman ako na experience na humahagok or naman bad effect nito sa motor natin. Pero okay naman. Yung panggilid. Okay. Ito, papalitan ko na ito kasi pangit. Naubos kagad yung light. Ito naman. Lamport 9. Dumi na din. Nabaklasin natin. Ayun guys, natanggalan natin. Ayan o, tinan mo kung gano'n kadumi o. Ang kapal ng alipin. Dumi-dumi mo! Tapos, ito yung pulley natin. Ayan. Tignan nyo kung gano'n karumi. Sobrang dumi. Ayan. Ito yung bell natin. Labo bell. Ayan, dumi. Ito guys, lightning bell to. Mas magang to kaysa sa stock. Kaya light bell. So makapal din siya o naka-reinforce din katulad ng speed tuner. Ayan. Kaso naging problema ko rito ito. Ayan guys. Ayan, kung papansin nyo, naubos na. Yung regroup niya naubos na. Makinis na siya. Oh. Wala na siyang regroup. Nabura. So, ito, maganda naman to. Goods naman to. Maganda rin yung performance. Ang problema lang talaga, nasira. Kaya siya naubos dahil dito. Itong lining na to, sobrang tigas. Hindi siya compatible. So, masyado siya matigas. Pero ayun yung nyo, lapat niya. Ayan, kita naman. Ayan. Imbis na maubos yung lining, naubos yung regroup. Nung binili ko kasi to sa Shopee, kasama niya na yung lining. So, akala ko compatible, di pala compatible. So, kung bibili kayo nito, make sure na yung lining nyo, siguro rubberize or mas malambot. Kasi masyadong matigas yun, kaya ito naubos. Goods naman to, marirecommend ko naman siya, pero dapat maganda yung lining na gagamitin nyo pag ito yung gamit nyo. Okay?
So, papalit na tayo. Mas mabigat na yung papalit natin kasi halos stock na yon. Ito na yung bell na gagamitin natin, guys. Bawal to sa iyakin, guys. So, ayan, comparison. Yeah. So, sana maganda to. Bibigyan ko kayo ng feedback, guys, kung ano yung experience ko sa paggamit nito. So, siguro, susubukan muna natin today. Then, sa mga susunod na araw, sa mga video natin, bablog ko ulit to kung ano yung experience. Tapos bubuksan natin kung ano yung mangyayari, kung mauubos ba yung lining natin kung mauubos ba tong regroup natin dun sa lining or yung lining yung mauubos. Alaman natin. So linisin na natin to, guys. Sobrang dumi talaga, oh. Isang buwan kung hindi nilinis yan, guys. Bola, papalitan na rin natin. Let's go! So yun, guys, ito na siya, malinis na, oh. Yan. Nakikita nyo, malinis na yan. Malinis ko na din yung ibang parts. Tapos, palit na tayo ng bola. Pati nung lining. So yung lining natin, kung makikita nyo, manipis na. Kaya manipis na. Kaya ako rin pinalitan kasi ito nga yung matigas. Naubos yung regroup ng bell. Ayun, nawala na, oh. So itong pinalit ko, ito na yung dati kong lining dati. Ito rubberized to. Yan, malambot lang yan. Yan yung kain niya doon sa dati kong bell. Yan. So sa tingin ko, magiging compatible naman siya sa regroup nito. Yan. Speed tuner bell, bawal sa iyakin, by Mickey Maso. Yan, oh. Speed tuner, baka naman. Guys, so ito na yung gagamitin natin. Makapal pa kasi itong lining na to, sayang naman. So gamitin muna natin. Basta naka 13 grams na tayo na flyball. So yun, kakapit ko na muna siya. Malinis na naman na. Ito na siya, guys. Nakapit na natin. Ayan. So susubukan muna natin panda rin. Tignan natin kung maganda yung response bago ko ikabit tong crankcase. So ayan, oh, speed tuner. Shoutout pala sa team speed tuner, kay boss Mickey Maso. So ito, gamit ko tong bell mo. Subukan natin sa Easy Ride 150Q. So sa mga naka Easy Ride na gusto nung subukan to, ako kasi bumili lang ako sa Shopee. So binili ko sa Shopee, bumili ako ng 3 nilang super oil, tapos libre na lang to. Libre lang to, guys. So sa mga gusto mag-avail, yan, iwan ko na lang yung link sa description ng video sa baba. So yan, gayahin nyo na lang. So bibigyan ko naman kayo ng feedback para if ever na bibili kayo nito, at least alam nyo na kung ano yung performance nitong speed tuner bell natin. Then yun lang is re-reviewin ko pa, pero upon review, upon checking sa mga review sa online, maganda naman daw talaga yung speed tuner oil. So test drive ko muna to, tapos kabit na natin yung crankcase, tapos change oil tayo mamaya. Okay, let's go. So yun na nga, guys, tapos na. Ayan, nasarado na natin, nakabit ko na, na test drive ko na din. Okay naman siya, so far so good. So titignan na lang natin sa susunod natin bukas ng panggilid kung anong magiging itsura ng bell natin, kung kakainin niya ba yung lining or yung regroup yung kakainin niya, kasi hindi ko alam kung maganda yung bell na yun, yung speed tuner bell. Pero tingin ko maganda naman siya kasi nung tinest drive ko siya, makapit naman. So ramdam ko naman yung response, kada piga ko talagang maabante kagad siya. So ngayon, ito naman, ito na yung last speed tuner oil, lalagyan natin dito. Change oil na muna tayo. So papalamigin ko lang yung makina kasi mainit. Inikot ko pa kasi dahil nag-test drive ako. So pag malamig na, saka natin sasalin to. Speed tuner oil, 1 liter to, guys. Yun lang. So yun, guys, ito na siya, sinalin ko na. 1 liter tong nakalagay, pero 950 lang yung sinalin ko. So di ko lang sure kung bakit ganyan. Pero ang nilalagay ko lang naman sa motor ko
800 ml lang. So, isosobra pa dyan. Isosobra, babalik natin dito. So, ayan. Ito nga pala yung kulay nyo. Ayan, parang lumot na ewan. Basta ganyan yung kulay niya. Ayan. So, reviewin natin. Titignan natin after ng 1,500 kilometers, magpapalit ulit tayo ng langis. Ayan. Speed tuner oil. Check natin after 1,500 kilometers kung ano yung magiging itsura nito. Kung maganda pa ba or hindi na. Basta every 1,500 kasi, nagpapalit na tayo ng langis. So yun guys, salin na natin. So yun guys, nakapag-change oil na tayo. Natapos na naisalin na natin at na-test drive na natin. So ito yung gamit ko ulit. Langis, pakita ko ulit sa inyo. Speed tuner oil, super oil. So magbibigay ako ng first impression sa langis na to, super oil, nung tinest drive ko siya. So may pagkakaiba siya doon sa mga dati kong ginamit na langis. So yung una ko kasing ginamit dito kay Easy Ride is yung Motul. So yung Motul, nung ginamit ko siya, pag nag-change oil ako, ramdam ko naman yung smoothness ng makina. And then ganun din sa RS8. RS8 Gold yun. So ganun din. Halos parehas lang sila ni Motul na pagkakagamit mo. Ngayon, sinubukan ko lang itong Shell Advance. Ito yung pinakahuli kong ginamit. Siguro nakadalawang ganito lang ako. Ang mahal nito guys, nasa 500 plus to. So, okay siya. Good siya. Okay naman to. So, halos parehas lang din naman dun sa RS8 tsaka dun sa Motul. Kasi ako, pag ako nag-change oil ng motor, every 1,500 kilometers lang, nagpapalit na ako ng langis. So, hindi ko na siya pinapatagal. So, pagka nag-change oil ako, pag nagtatanggal ako ng langis, nakikita ko na goods pa naman yung langis, yung tatlong yon. Pero, ang pinagkaiba nito, sa kanilang tatlo, ang mako-compare ko pa lang is yung first impression. So, di ba dun sa tatlo na sinabi ko, dun sa tatlong langis na yon, ang first impression ko doon kapag bagong palit yung langis, ramdam ko naman yung smoothness ng makina. Pero eto guys, nung sinubukan ko to, ngayon, actually kakauwi ko lang, nung sinubukan ko to pagka-uwi ko, parang bago yung motor ko. Alam mo yung feeling na bago yung motor mo, na bagong labas ng kasa. Ganon yung feeling niya. Iba kasi yung feeling na smooth yung motor mo dahil bagong change oil. So magkaiba yung smoothness ng bagong change oil kesa sa bagong labas na motor. So parang ganun yung experience ko. So nung dinrive ko yung motor ko, feeling ko parang bago. Parang bagong labas sa kasa. Ganun siya ka-smooth. So talagang hindi ko naramdaman yung vibrate. Pero first impression pa lang yun. So titignan natin after 1,500 kilometers. I-check natin kung nagbawas kasi nilagay ko kanina, kung nakita nyo, 800 ml yung nilagay ko. So titignan natin kung ilan yung mababawas sa kanya at kung okay pa ba yung langis after 1,500 kilometers. So yun lang guys, maraming salamat po sa nanood itong video na to. So sana makatulong to sa inyo, lalo sa mga naka Easy Ride 150Q. Kung gusto nyo pong i-try, masasuggest ko okay naman, okay siya. Pwede nyo siyang subukan since may promo si Mickey Maso ngayon na kapag bumili ka ng tatlo nito, meron ka na rin ng bell katulad nung kinabit ko sa motor ko. Subukan mo na din yon. Ngayon naman, nung tinest drive ko naman siya, okay naman, makapit naman. Pero titignan pa natin in the long run kung kasi gagawa pa tayo ng follow-up video nito pagka naglinis ulit ako ng panggilid. So, balitaan ko na lang kayo guys. So, yun lang. Maraming salamat sa nanood ng vlog. Sana kapag meron ng ads to, huwag nyo nang skip para makatulong kayo sa akin. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin, sa mga tropa ko dyan. Shoutout sa inyo. Mga katrabaho ko, shoutout sa inyo. Ayan, kita-kits tayo lagi sa kalsada guys. Easy Ride 150Q FI. Peace out, Lagag TV. Bye-bye.